Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ni Jericho, isang ampon ni Lola Mingay. Kalupitan at pagmamaltrato ang nararanasan ng bata sa matandang kumupkup sa kanya. Dahil yon sa isang pangyayari sa kanyang nakaraan na si Jericho ang pinagbabayad. Subalit sa pag-alis ni Jericho sa puder ng kanyang Lola Mingay, ay doon nagbukas ang iba't ibang pangyayari na bumuo sa pagkatao ng bata. Naging kasangkapan siya para sa isang misyon sa tulong ng mutya na ipinagkaloob sa kanya. Kaya nga bang gampanan ng isang bata ang tungkuling inatang sa kanya? Paano kung ang galit sa puso niya dahil sa naranasang kalupitan ay magbunga ng galit at hangaring makapaghiganti? Babalikan ba niya ang kanyang Lola Mingay para singilin at gantihan? Ano nga ba ang nasa likod ng kalupitang ipinararanas kay Jericho ng matandang kumupkup sa kanya? Ang mga katanungang yan ay mabibigyan ng kasagutan sa pagsasalaysay ng kwentong aking inihanda para sa inyo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hoy ikaw, magaling na bata! Saan ka na naman ba naggaling ha? Diyan lang po. Nakipaglaro lang po, Lola Mingay. Nakipaglaro? Daka, matigas talaga ang ulo mo, buwisit ka bata ka! Diyos ko, di ko na alam ang gagawin ko sa'yo! Nanggigigil na humanap ng pamalo si Lola Mingay. Una niyang nakita ay ang walis tingting na nakasandal sa isang sulok ng bahay. Agad itong kinuha ng matanda at inihambalos sa apong si Jericho. Ikaw, hindi ka talaga nakikinig sa akin. Inuuna mo pa ang paglalaro kaysa tapusin ang mga trabaho dito sa bahay. Gusto mo talaga nagugulpi ka ha? Etong sa'yo! Eto pa! Paulit-ulit ang hataw ni Lola Mingay kay Jericho. Humihiyaw ang bata. Pilit na sinasalag ang bawat pagpalo sa kanya. Tama na po! Aray, tama na po, Lola Mingay! Tama na po! Aray, nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka dahil hindi ka nakikinig sa akin. Kaya tama lamang na patikimin kita ng gulpe. Kapag ganong nagagalit si Lola Mingay, ay wala na siyang pakialam kung saan man tamaan ng kanyang palo si Jericho. Nang mapagod ang matanda, ay tumigil ito sa ginagawang pamamalo. Sorry na po, Lola. Sorry na po, hindi na po mauulit. Pasensya na po. Ano pasensya? Hindi pa ako tapos sa'yo. Ayoko na po. Masakit na po ang katawan ko. Tama na po, Lola. Talagang masasaktan ka dahil binabaliwala mo ang utos ko sa'yo. Ang sabi ko, sumalok ka ng tubig at punuin mo ng tubig ang mga drum. Pero anong ginawa mo? Nang tignan ko kanina, ay walang kalaman-laman ng mga drum dahil inuna mo pa ang paglalaro mong bisit ka bata ka. Lola, nakaligtaan ko lang naman po. Pero sasalok na po ako ng tubig. Sorry na po talaga. Abay, dapat lang. Dahil walang ibang gagawa doon, kundi ikaw. Trabaho mo yan, visit ka. Huwag na po kayong magalit, Lola.
Tama na po, sorry na po talaga. Anong huwag magalit? Talaga namang nakakagalit ang ginawa mo. Dahil napakasaksakan mo ng batugan. Nakalimutan ko na po talaga, Lola. Mabuti pa. Sumalo ka na ng tubig. Bilisan mo. At naaalibadbaran ako sa pagbubuka mo. Bilisan mo! Agad na sumunod ang batang si Jericho sa kanyang lola Mingay habang humihikbi. Nang magtungo siya sa poso ng tubig, ay naroon ang kanyang kaibigang si Gomer. Nakita niya na galing sa pag-iyak ang kaibigan dahil namamaga ang mga mata nito at may marka ng palo sa binti at braso. Uy, ano nangyari sa'yo, Jericho? Bakit may pasayang braso at binti mo? Wala to. Wala to, Gomer. Alam ko na. Ginulpi ka na naman ng lola mo, no? Tama ba ako? Wala nga to. Saka, okay lang naman ako eh. Kasalanan ko rin kasi. Hindi ko ginawa kagad yung inuutos niya sa akin. Nawili kasi ako sa pakipaglaro kanina eh. Pero Jericho, kahit na ba, hindi ka pa rin niya dapat ginugulpi ng ganyan. Sanay na ako. Kaya ayos lang ako, Gomer. Huwag kang mag-alala. Hindi tama yan. Nasasanay ka sa gulpi ng lola Mengay mo? Aba, teka, kung isumbong kaya natin kay Kapitan, kasi masama yung nananakit ng bata. Ang sabi, pwedeng parusahan at makulong. Ha? Makukulong ang lola ko? Oo, pwedeng mangyari yun, baka akala mo. Narinig ko, labag sa patas ang nananakit ng bata. Pero Gomer, ayokong makulong ang lola ko eh. Ayokong mangyari yun. Heh, kaya natatakot kang magsumbong, ganun ba? Basta Gomer, ayos lang ako, huwag ka na mag-alala sa akin. Ay nako, ewan ko ba sa'yo, Jericho? Ba teka nga, bakit ba madaling magalit sa'yo ang lola mo? Tapos, kapag nagagalit, sinasaktan ka kagad. Ganun talaga si Lola Mingay eh. Madali kasing uminit ang ulo niya. Baka naman, nasasaniba na ng masamang espiritu ang lola mo. Kaya ganun siya. Ha? Hindi naman siguro, Gomer. Ano ba talagang kinakagalit niya sa'yo? Kasi, madalas siyang mainis kahit maliit na bagay lang naman. Ewan ko. Pero Gomer, maniwala ka, okay lang ako. Sarili talaga ako sa pamamalo niya sa akin. Teka lang ha. Kung lagi ka nalang sinasaktan ng lola Mengay mo, may tanong ako sa'yo, Jericho. Ano yun, Gomer? Huwag kang magagalit ha. Totoo ka bang apo ng lola Mengay mo? Biglang natahimik si Jericho. Kinapa sa kanyang isip kung ano ba ang isasagot sa tanong ng kaibigan. Oo naman. Apo ko ni Lola Mingay. Tunay niya akong apo. Bakit ang dalas kanyang saktan? Sabi ko nga sa'yo, ganun lang siya. Pero, sure ako, na apo talaga ako ni Lola Mingay. Okay, sabi mo eh. Ay siya nga pala. Halika na, maglaro na tayo. Doon tayo malapit sa ilog. May mga lumalangoy doon. Hindi pwede, Gomer eh. Kailangan ko pang punuin yung drum. Saka na lang, Gomer. Ay nako, sige na nga. Buti pa, tulungan na lang kita sa pagsalok ng tubig. Matapos tulungan ni Gomer ang kaibigang si Jericho, ay umuwi na siya sa kanilang bahay. Dinatnan ni Gomer ang kanyang tatay na si Mang Doming na abala sa paghahasa ng itak na ginagamit sa bukid. Tay, ba't pinapatalas niyo po ng gusto yung itak niyo? Para kapag may sumalbahe sa atin, at yak, putol kagad ang leg niya. Bakit po itay? Meron po bang sasalbahe sa atin? Kaya niyo po pinapatalas yan? Sa ngayon wala pa naman. Pero may mga pagkakataong bigla na lamang may naliligaw na kung anong nilalang. Gaya ng iba't ibang maligno, o kaya naman ay isang aswang.
Ha? Aswang po? Oo, sila yung mga nilalang na bigla na lamang nagpapakita mula sa daigdig ng dilim, nanggugulo at nambibiktima ng mga tao. Kung ganun po pala, ang lola ni Jericho ang dapat na unang kunin at maging biktima ng aswang. Oh, ba't naman nasama sa usapan natin ang Lola Mingay ng kaibigan mo? Kasi po, masama po ang lola niya. Gaya kanina, nang magkita po kami ni Jericho. Aba, akalain niyo po, may sugat at pasana naman siya. Sinaktan na naman ang lola niya. Ganun na nga po, Tay. Ay nako, hindi pa rin talaga tumitigil ang matandang yun sa pananakit sa kanyang apo. Oo nga po eh. Ang sama po ng lola ni Jericho. Sabi ko nga, isumbong na lang sa barangay eh. Kaso, ayaw naman niya. Alam mo kasi anak, mahal kasi ng kaibigan mo ang lola niya. Dahil nga kapag sinumbong yun, tsak makikialam ang barangay at pwedeng makulong si Lola Mingay. Kaya nga po eh, yun ang sabi ko sa kanya eh. Pero ayaw umayos ng lola niya. Naisip ko nga po, baka hindi niya totoong lola yun eh. Tinanong mo ba yun kay Jericho? Opo, pero sabi niya, tunay daw po siyang apo ng Lola Mingay niya. Pero alam mo anak, naiisip ko na rin yan eh. Kaya lang ayaw kong makialam dahil wala tayong pake, kundi man apo ni Lola Mingay yan si Jericho. Ang tanging may pakialam lang tayo ay yung ginagawa niyang pananakit sa bata. Hindi na kasi tama yun. Oo nga po, kaya naaawa na po ako sa kaibigan kong si Jericho. Baka mamaya, dahil sa pananakit, kung mapaano po siya. Hayaan mo, kapag nakita ko si Lola Mingay, ay susubukan ko na kausapin siya. Dahil, gaya nga ng sinabi mo, kawawa talaga si Jericho. Masyado siyang naaabuso. Seryoso si Mang Doming sa kanyang sinabi sa anak na si Gomer. Dahil talagang naaawa na rin siya sa kalagayan ng kaibigan ng kanyang anak. Alam niya ang sitwasyon nito dahil minsan niya nang nakita ang bata na may sugat at mga pasa pagkatapos gulpihin ng kanyang lola. Minsang naglalakad si Mang Doming nang makasalubong niya sa daan ang matandang babae. Agad niya itong kinausap. Lola Mingay, may lakad po yata kayo ah. Diyan lang, sa kabilang baryo. May pupuntahan lang ako. Mawalang galang na Lola Mingay. Pero hindi naman sa nakikialam ako. Kaya lang, meron lang akong gustong sabihin. Ano ba yon? Sabihin mo na at nagmamadali ako. Tungkol ho ito sa apo niyong si Jericho. Bigla agad kumunot ang noo ng matandang babae nang marinig ang pangalan ng kanyang apo. O bakit? Ano ang tungkol sa batak yon? May ginawa bang katarantaduhan? Abay kahit kailan talaga. Problema ang dala sa akin ng batak yon. Wala pong ginawang masama si Jericho. Kundi kayo po ang may ginagawang masama sa kanya. Abay sandali nga. Ano ba sinasabi mo, ha, Domeng? Alam ko ang ginagawa mo sa apo mo, Lola Mingay. Sana naman tigilan mo na ang ginagawa mong pananakit sa kanya. Hindi na ho tama yun eh. Sandali nga. Tinuturoan mo ba ako, ha, Domeng? Gusto mo kong diktahan ng dapat kong gawin kay Jericho? Ay, hindi naman sa ganon. Kaya lamang, sobra nang ginagawa mong pananakit sa kanya. Dahil may ginawa siyang mali. Kaya dinidisiplina ko lamang. Yun lang yon. Tama naman po, wala naman pumipigil sa inyo na disiplinahin si Jericho. Pero hindi sa paraang ginagawa nyo. Aba, pinagmamalupitan nyo na ang bata eh. Ano ba sinasabi mo, ha? Mangyaring nakita ko ang mga pasa at sugat na napapala niya pagkatapos lusang saktan. Nakita rin yun ng anak kong si Gomer. Wala kayong pakialam sa gusto kong gawin kay Jericho. Dahil apo ko siya. Pero hindi ganun ang tamang pagdidisiplina, Lola Mingay. Yun ang paraan ko. Kaya wag mo akong pinangungunahan at pinakikialaman. Baka nakakalimutan nyo, Lola Mingay. Labag sa batas ang pananakit sa bata.
Tinatakot mo ba ako, ha, Doming? Bakit? Magsusumbong ka? Ipapapulis ba ako? Kaya nga ayokong umabot pa tayo sa ganon, Lola Mingay. Mas mainam na wag mo nalang saktan ang apo mo. Akala ko, mahalagang bagay ang sasabihin mo. Yung pala, ay gusto mo lang akong pakialaman sa pagdidisiplina ko sa apo ko. Buwisit na araw to. Diyak ka na nga. Sandali lang, Lola Mingay. Hindi pa tayo tapos. Tapos na tayong mag-usap, Doming. Dahil wala akong panahon sa pakikialam mo. Tuloy-tuloy nang umalis ang matandang babae. Naiwan si Mang Doming na iiling-iling na lang. Alam niyang sumama ang loob ng matanda. Kaya lang, alam niyang tama ang ginawa niyang paninita at pagpapaalala kay Lola Mingay para sa kapakanan at kaligtasan ni Jericho. Nang makabalik na sa bahay, si Lola Mingay galing sa kanyang pinuntahan, agad niyang hinanap ang kanyang apo. Wala ang bata nang tawagin niya. Maya-maya pa ay dumating ito, dala ang timba ng tubig. Sumalok ito sa poso para punuin ang kanilang drum na imbakan ng tubig. Ikaw na bata ka. Halika nga rito. Itigil mo na muna yung ginagawa mo. At mag-usap tayo. Nagtataka na napatigin si Jericho sa kanyang lola. Ramdam niya na tila hindi maganda ang timpla nito. Itinabi ng bata ang timba ng tubig at lumapit sa matandang babae. Bakit po, Lola Mingay? Ano pong pag-uusapan natin? Hindi sinagot ni Lola Mingay ang tanong ng bata, kundi agad nitong hinawakan ang kanyang suot na tsinelas at ipinalo yun sa muka ng bata. Malakas ang pagkakapalo na ikinagulat ni Jericho. Naiyak ito sa sakit. O ano? Masakit ba, ha? Tama lang yan sa'yo. Hayop ka. Bakit niyo po ako pinalo ng tsinelas? Ano po ba kasalanan ko sa inyo? Nagtatanong ka pa? Balik kaya kasalanan mo? Buwisit ka! Buwisit! Wala naman po akong ginagawa masama. Maghapon po akong hindi lumalabas ng bahay. Dito lang po ako, naglinis po ako at nagligpit ng mga kalat. Ano po kasalanan ko? Alam mo ba, na kinausap ako ng tatay ng kalaro mong si Gomer. Nagagalit siya sa akin dahil sa ginagawa ko sa'yo. Walang hiya ka. Nagsumbong ka sa kanya, no? Dahil sa katabilan ng bibig mo, baka ipakulong ako doon. Hindi niya po gagawin yun, Lola. Anong hindi? Sinabihan na nga ako. Ay, naku, buwisit ka. Dahil sa katabilan mo, kung sino-sinong nakikialam sa akin. Nanggigigil sa galit si Lola Mingay. Hindi niya napigilan ang sarili at nasaktan muli nito ang batang si Jericho. Gamit ang hawak na tsinelas, ay paulit-ulit na malakas na inihataw yun sa braso, binti, at maging sa muka ay hindi nakaligtas ng pananakit ng matandang babae. Walang nagawa ang bata, kundi ang umiyak at sumigaw sa bawat tama ng tsinelas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Aray! Tama na po, Lola! Tama na po! Ang sakit po! Tama na po! Tama na po, Lola! Tama lang yan. Sa gaya mong mahilig magsumbong ko kanina. Gusto mo yatang ipahabak ako? Pwes, bago pa ako mapahabak, mananagot ka muna sa akin. Buwisit ka talaga. Napuno ng pasa ang buong katawan ni Jericho. Tumigil lamang si Lola Mingay nang makaramdam siya ng pagod sa ginawang pananakit sa bata. Nang gabing yun, ay hindi na rin naghapunan si Jericho. Hindi rin kasi siya pinakain ng kanyang lola. Dahil gutom, ay hirap makatulog ang bata. Iniinda ang sakit ng katawan dahil sa tindi ng palo na napala mula kay Lola Mingay. Sa pagkakataong yun,
ay naisip ni Jericho ang sinabi sa kanya ng kaibigang si Gomer. Baka nga hindi siya tunay na apo ni Lola Mingay dahil ganun na lamang kung siya ay saktan. Lalo na't nakikita niya ang ibang mga bata na hindi naman ganun kung saktan ng kanilang lola o mga magulang. Sa halip ay inaalagaan pa nga at ibinibigay ang gusto. Bagay na hindi niya nakita at naramdaman sa kanyang Lola Mengay. Dahil mula nang magkaisip siya, ay wala siyang ibang naramdaman kundi galit at pananakit galing dito. Samantala, sa kanyang higaan ay hindi rin dalawin ng antok si Lola Mengay. Alam niyang napasobra ang pananakit niya sa bata, pero hindi niya yun pinagsisisihan dahil ang ginagawa niyang pananakit kay Jericho ay bahagi ng kanyang paghihiganti. Yun ang katotohanan sa ginagawa niyang pagpapahirap sa bata. Hindi niya makakalimutan ang isang pangyayari na hanggang ngayon ay bitbit niya sa kanyang dibdib. Matagal na panahon na ang dumaan, pero ang hapdi ay nakapirmi. Kaya sa tuwing makikita niyang nasasaktan si Jericho, pakiramdam niya ay nakakaganti siya. Saglit na munang kinilimutan ni Lola Mingay ang kanyang iniisip. Sumasama ang loob niya kapag bumabalik sa kanyang gunita ang lahat ng masasakit na pangyayari. Ang alam niya, ngayon hanggat nasa poder niya si Jericho, ay makakatikim ito ng kanyang galit na bahagi ng kanyang paghihiganti. Subalit kanino nga ba naghihiganti si Lola Mingay? At ano ang kinalaman ng batang si Jericho sa galit na nararamdaman nito? Samantala, hindi na kayang tiisin ni Jericho ang ginagawang pananakit ng kanyang Lola Mingay. Tumanim sa isipan niya na posibleng hindi nga siya tunay na apo nito dahil sa ginagawang pangmamaltrato sa kanya. Kaya nagpasya ang bata na aalis siya sa poder ng kanyang lola. Kaya lamang wala siyang tiyak na pupuntahan maliban sa mga taong alam niyang nagmamalasakit sa kanya. Oh, Jericho! Anong ginagawa mo dito sa likod ng bahay namin? Kanina ka pa ba rito? Gomer, kagabi pa ako rito. Ano ka mo? Kagabi ka pa? Saan ka natulog? Pambihira ka naman, oo. Diyan, sa kubo nyo nalagayan ng mga panggatong nyo. Aba, malamok dyan, Jericho. Saka may mga manok pa. Ayos lang yun. Nagsawa rin naman ang mga lamok sa pagkagat sa akin eh. Diyos ko naman. Halika, Jericho, pumasok ka muna dito sa bahay namin. Nagluluto ng almusal si tatay. Tara, dali. Nakakahiya, Gomer eh. Ano bang nakakahiya? Basta, halika, dali. Sumama ka sa akin. Tara na. Isinama ni Gomer ang kaibigan sa loob ng bahay. Tapos nang magluto ng almusal si Mandoming, sinangag at itlog ang kanyang iniluto para sa kanila ng anak niyang si Gomer. Oh, nandito pala si Jericho. Ang aga mo yata. May pupuntahan ba kayo ni Gomer? Wala, tay. Wala po kaming pupuntahan. Pero alam niyo, tay, sabi sa akin ni Jericho, kagabi pa raw siya doon sa labas. Doon po siya natulog sa tambakan natin. Ano ka mo? Aba, ibig sabihin, umalis ka sa inyo? Opo, Mandoming. Ayoko na po sa bahay namin. Ayoko na pong masaktan uli ako ni Lola Mingay. Ay, kung sa bagay. Kahit sino naman ay makakaisip na umalis kung ganyan ang ginagawa sa'yo. Itay, pwede po bang dito na lang po si Jericho sa atin? Abay, oo naman anak, pwede. Kesa naman dun sa lola niya na walang ginawa sa kanya araw-araw kundi ang gulpihin siya. Maraming salamat po.
Mandoming. Ay, walang anuman. O sige, kumain na muna tayo at lalamig tong niluto kong pagkain. Hindi pa nakakapagsimulang kumain si Mang Doming nang makarinig siya ng sigaw mula sa labas ng bahay. Boses yun ng nagagalit na si Lola Mingay. Kaya nilabas yun ni Mandoming. Naiwan sa loob ng bahay ang dalawang bata. Lola Mingay, ang aga-aga yatang nambubulahaw kayo. Pauwiin mo si Jericho. Alam ko nandyan siya sa inyo. Pauwiin mo siya. Paano niyo naman nalaman na nandito ang apo niyo? Alam kong nandyan siya, Doming. Naaamoy ko. May saaso pala kayo dahil matalas ang pang-amoy niyo. Basta, alam kong nandyan ang buwisit na batang yan. Kaya pauwiin mo siya para tumigil ako sa pagwawala rito. Sinasabi ko sa'yo, Doming. Ayaw nang umuwi ng bata dahil nga sasaktan niyo lang. Bakit ba masyado ka nakikialam, ha? Sabi ko, gagawin ko kung anong gusto ko kay Jericho at wala kang pakialam. Lola Mingay, hindi ba kayo naaawa sa bata? Hindi ko siya kailanman kaawaan dahil ang dapat sa kanya ay makatikim ng galit ko. Bakit ba ganyan na lamang ang galit niyo sa bata? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Chismoso ka rin, ano? Ang dami mong tanong. Kailangan kong malaman dahil nagtataka lang ako sa ginagawa niyo sa kanya. Basta, pauwiin mo siya. O baka naman gusto mong pumasok ako sa bahay mo, Doming, para kalad ka rin ang buwisit na batang yan. Iyan ang wag na wag mong gagawin dahil trespassing yon kapag pumasok kayo ng bahay ko. Tinatakot mo ba ako, ha, Doming? Hindi, Lola Mingay. Kundi sinasabi ko lang sa'yo kung anong malalabag nyo. Eh kung palabasin kong kinidnap mo ang apo ko, sige nga. Walang maniniwala sa inyo dahil si Jericho mismo ang magsasabi na siya ang umalis sa bahay nyo ng kusa. Dahil hindi niya nakaya ang pananakit nyo sa kanya. O ngayon, sino lalabas na masama? Sige nga. Sino ngayon ang posibleng makulong? Walang hiya ka, Doming. Pinalalaki mo ang ulo ng batang yan. Kinakampihan mo pa. Dahil maling-mali kayo. Kaya mas mabuti pa na umuwi na kayo dahil hindi na siya uuwi sa inyo. Dito na siya titira, sa akin. Nanggigigil sa galit ang matandang si Lola Mingay na umalis na lang. Pero hindi siya papayag na hindi bumalik sa kanya si Jericho. Kailangan bumalik sa bahay niya ang bata. Wala na si Lola Mingay. Tahimik na nakaupo lang si Jericho. Nilapitan siya ni Mang Doming at kinausap. Jericho, iho. Okay ka lang ba? Opo, Mandoming. Huwag mo nang isipin ang Lola Mingay mo, ha? Kahit magalit pa siya, ang mahalaga ay wala ka na doon sa kanya. Hinding-hindi ka na niya masasaktan pa. Pasensya na po kayo, Mandoming, ha. Pati po kayo nadadamay sa galit ng lola ko. Huwag mong intindihin yon. Basta nandito lang kami palagi ni Gomer para sa'yo. Handa kaming tulungan ka. O halika na, kumain na muna tayo. Naistorbo tuloy ang pagkain natin. Samantala, sa bahay ni Lola Mingay ay hindi mapakali ang matandang babae. Hindi niya hahayaang manatili si Jericho sa bahay ni Mang Doming. Mahalagang makabalik sa kanya ang bata. Dapat may gawin siyang paraan upang makuha si Jericho. Kaya nang sumapit ang gabi, ay naghanda si Lola Mingay. Pinagplanuhan niya kung paano makukuha ang bata sa poder ni Mang Doming. Hating gabi, nang umalis ang matandang babae sa kanyang bahay, tahimik at mahimbing na natutulog ang mga naroon sa bahay ni Mang Doming. Nagawang buksan ni Lola Mingay ang pinto ng bahay at nakapasok siya sa loob. Marahang lumapit sa natutulog na si Mang Doming katabi ang anak na si Gomer. Kinuha ang isang maliit na bote na nasa bulsa ng suot na damit. Binuksan yun at ipinaamoy sa natutulog na mag-ama. Dahil sa ipinaamoy,
lalong naging mahimbing ang pagtulog ng mga ito. Sa kanya nilapitan si Jericho na natutulog. Tinapik ni Lola Mengay ang bata at agad namang nagising ito. Nanlaki ang mga mata ni Jericho nang makita ang kanyang Lola Mengay. Takang-taka ito kung bakit naroon ang matandang babae. Hoy! Bumangon ka riyan! Bilisan mo! Pero, Lola, Sabi ko bumangon ka at sumama kang pauwi! ayoko na pong umuwi, Lola. Ayoko na po. Matigas ka na, ha? Mahigpit na hinawakan ng matandang babae ang braso ni Jericho. Nasaktan ang bata sa ginagawang paghila ng kanyang lola. Sa ginawang pandidilat ng mga mata ay natakot ito, kaya walang nagawa kundi ang sumunod sa kanyang lola. Napatingin si Jericho kina Mandoming at Gomer. Nakita niyang tulog na tulog ang mga ito. Ano pong ginawa niyo kina Mandoming? Wala ka ng pakialam doon. Pinatay niyo siya? Hindi. Pero kung di ka sasama, baka patayin ko sila. Huwag po. Mababait po sila, Lola. Kaya nga kung ayaw mo may mangyaring masama sa kanila, ay mas maigi pa kung sasama ka na lang sa akin. Saka ginawa ko lang, mahimbing ang tulog nila. Bilisan mo na at kailangan na nating umuwi. Halos kalad ka rin ni Lola Mengay si Jericho. Naging sunod-sunuran naman ang bata sa kanyang lola. Para na rin yun sa kaligtasan ni Mang Doming. Subalit nang makarating sa bahay, ay umiyak si Jericho. Oh, anong iniinarte-inarte mo dyan? Tumigil ka. Ayoko marinig ang iyak mo. Tumigil ka! Sana po, hinayaan niyo na lang po ako kay Mandoming. Hindi ka ba marunong mahiya? Bakit ka doon titira? Kamag-anak ka ba niya? Ayoko na po kasi dito. Hindi ko na po kaya. Alin ang hindi mo kaya? Alin ang hindi mo kaya? Yung nasasaktan ka? Yung ba, ha? Opo. Kasi, yung ibang mga bata po, hindi naman sila sinasaktan ng kanilang lola. Pero kayo po, palagi niyo po akong sinasaktan. Iba sila. Iba ako. Kaya wag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang bata. Apo niyo po ba talaga ako? Tama na kakatanong na mga walang kwentang bagay. Basta ayokong uulitin mo ang ginawa mong pag-alis. Naiintindihan mo ba? Hindi sinagot ni Lola Mengay ang tanong ng bata. Kaya hindi maalis sa isipan nito na posibleng hindi nga siya tunay na apo. Saka yun ang katotohanan. Hindi apo, kundi ampon ni Lola Mengay si Jericho. Subalit ano nga bang dahilan ng ginagawa niyang kalupitan sa bata? Masaya noong namumuhay si Mengay kasama ang asawang si Donato at nag-iisang anak na si Lenny. Pagtatanim ng mga gulay ang trabaho ng asawa ni Mengay. Simple lang ang kanilang pamumuhay at kontento na sila. Sa ganoon, ang mahalaga sa kanila ay magkakasama sila. Isang antingera si Mengay, kaya nga lamang ay pinili niyang itigil na ang kanyang pagiging antingera para sa katahimikan ng kanyang pamilya. Bagay na sinang-ayunan ng asawang si Donato. Subalit dumating ang pagkakataon na may grupo ng mga aswang na biglang sumalakay sa kanilang lugar. Ang target ng mga ito ay kunin kay Mengay ang iniingatan nitong mutya. Subalit hindi niya yun basta maaaring isuko, lalo na't ang pagsuko ng mutya ay mangangahulugan ng lalo pang paglakas ng kapangyarihan ng mga aswang. Dahil ang mutyang hawak ni Mengay ay may dalawang muka. Kapag mabuti ang puso ng mag-iingat dito, ay magiging mabisa para gamitin laban sa kasamaan. Subalit kung masama at itim ang budhi ng magtataglay nito,
ay lalo lamang palalakasin ito ang paggawa ng kasamaan at paggasik ng kadiliman. Dahil matigas si Mingay, naisuko ang mutya na hinahanap ng mag-asawang aswang. Lahat ng paraan ay ginawa nito para lamang mapapayag si Mingay. Kinuha ng mag-asawang aswang ang kanyang asawa at anak, kapalit ng mutya na iniingatan niya. Kaya lamang, hindi na matandaan ni Mingay kung saan lugar ba niya ibinaon ang mutya na kanyang itinago, kung saan-saan na siya nagukay upang hanapin yun. Subalit, hindi na niya makita ang pananda na kanyang ginawa, kaya hindi niya na alam kung saan ito huhukayin. Inakala ng mag-asawang aswang ay nagmamatigas si Mingay at walang planong isuko ang mutya. Kaya naman, pinatay ng mag-asawang aswang si Donato at ang nag-iisang anak na si Lenny. Tila gumuho ang mundo ni Mingay sa pangyayaring yun. Gusto na rin niyang mamatay dahil sa pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Subalit, hindi ganun ang nangyari, kundi hinangad ni Mingay ay gumanti. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha ang sanggol pa lamang na anak ng mag-asawang aswang na pumatay sa kanyang mag-ama. Inilayo niya ito at siya ang nagpalaki. Ito nga ay ang batang si Jericho. Kaya nga lamang ay hindi naging mabuti ang pagtrato niya sa bata, kundi pinagmamalupitan niya ito dahil pakiramdam niya ay nakakaganti siya sa mga magulang nito. Wala rin siyang planong patayin ng bata dahil alam niyang hahanapin ito ng kanyang mga magulang. Sakaling magkita sila at magkaharap-harap ng mga magulang ni Jericho, ay siya ang papatay sa mga ito dahil ang kamatayan lamang ng mga magulang ni Jericho ang magpapatahimik sa kanya. Dapat magkaroon ng hustisya ang naging kamatayan ng mga mahal niya sa buhay. Natapos ang pagbabalik ng gunita ni Lola Mingay sa kanyang nakaraan. May luha sa kanyang mga mata na minsan pang balikan ang lahat. Napatingin siya sa batang si Jericho na natutulog. Pasensya ka na, Jericho. Mahirap din sa akin na lagi kitang nasasaktan. Kaya lamang, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lalo na kapag naaalala ko na ang mga magulang mo ang dahilan kung bakit maagang nawala ang pinakamamahal kong asawa at anak. Hindi pa rin nawawala sa puso ko ang sakit at galit sa mga magulang mong may kagagawan ng lahat. Bagamat medyo matagal na rin yun, nasa 10 taon na ang nakakalipas, ramdam na ramdam pa rin ni Lola Mingay ang sakit na nananatili sa dibdib niya. Hindi siya makaalpas sa masakit na alaalang yon. Samantala, kinabukasan ay ganun na lamang ang pagtataka ni Namang Doming nang makita nilang wala na sa kanilang bahay si Jericho. Wala rin silang maalala sa mga nangyari. Parang napakahimbing ng naging pagtulog natin kagabi, anak. Oo nga po, itay eh. Si Jericho, nawawala siya. Nasaan kaya siya, tay? Umalis na hindi nagpaalam sa atin. Di kaya bumalik na sa lola niya? Pero tay, sabi niya po, ayaw niya na po ron eh. Di na raw po siya babalik doon. Eh baka naman biglang nagbago ang isip, kaya umuwi siya habang natutulog tayo. Ang labo naman ni Jericho. Hayaan na lang natin siya, anak. Wala tayong magagawa kung mas gusto ni Jericho ang bumalik sa lola niya. Tay, aalamin ko kung nagbalik nga doon si Jericho. Ikaw ang bahala, anak. Nang araw ding yon, ay nagtungo si Gomer sa bahay ni Lola Mingay. Tama ang kanyang ama na nagbalik nga roon si Jericho. Gusto sana niyang kausapin ang kaibigan, kaya lamang ay hindi siya makalapit
dahil tila binabantayan ito ng matanda. Subalit nagtiyaga si Gomer na maghintay hanggang nakita niyang papaalis na ng bahay ang lola ni Jericho. Kaya lamang nang makalabas ito ng bahay ay nakita niyang mahigpit na isinara ang bintana at pinto upang matiyak na hindi makakalabas si Jericho. Nagkukubli noon si Gomer sa likod ng isang malaking puno. Ilang metro ang layo sa bahay ng kaibigan. Grabe, ang salbahay talaga ni Lola Mengay. Ngayon naman, kinukulong na niya si Jericho para hindi makalabas. Mamaya, kapag wala nang matandang salbahay na yan, ay lalapit ako sa bahay nila. Nang ganap ng makalayo, ang matanda ay nagmamadalingang lumapit si Gomer papunta sa kubo nito. Tinawag nito ang kaibigan na nasa loob. Gomer? Gomer, ikaw ba yan? Oo, Jericho, ako nga ito. Salamat at pinuntahan mo ako rito. Ikinulong ako ng lola ko para hindi na ako makalabas. Baka kasi umalis uli ako eh. Teka nga, ano ba nangyari? Bakit andito ka na naman? Di ba sabi mo ayaw mo na dito? Ang labo mo naman. Kagabi kinuha niya ako habang natutulog kayo. Nagtataka nga ako eh dahil hindi kayo nagigising. Yun na nga yung pinagtataka namin ni tatay eh. Bakit sobrang himbing ng tulog namin kagabi? May ginamit siya para maging mahimbing ang tulog nyo. Dapat hindi ka nalang sumama para umuwi dito. Hindi maaari, Gomer, kasi nga baka kung anong gawin sa inyo ni Lola Mengay. Ano ka mo? May gagawin siyang masama sa amin ng tatay ko? Oo, yun ang sabi niya sa akin eh. May gagawin siya sa inyo ng tatay mo kundi ako sasamang umuwi. Tinatakot ka pala niya. Eh paano kung totohanin niya, Gomer? Saka ayoko may masamang mangyari sa inyo, Gomer. Salamat, Jericho ah. Kaya pala kahit ayaw mo bumalik ka rito para sa kaligtasan namin ng itay ko, ay ginawa mo. Hindi ko hahayaang mapahamak kayo. Kasi kayo na lang ang nagmamalasakit sa akin eh. Eh paano yan, Jericho? Paano ka ngayon? May hihilingin sana ako sa'yo, Gomer. Ano yun? Sabihin mo lang. Buksan mo ang pinto o kaya bintana para makaalis ako dito. Ha? Sigurado ka ba? Oo, kailangan ko makaalis dito. Isang ka naman pupunta. Hindi ka na pwede sa bahay namin. Alam ko yun. Saka ayoko na rin madamay pa kayo ng tatay mo sa problema ko. Sige na, Gomer. Pakawalan mo ako dito. Saan ka nga muna pupunta? Kahit saan. Basta, dun sa lugar na hindi na ako masusundan pa ni Lola Mengay ko. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Gomer. Tulungan mo ako makalabas dito. Sige na. Oo, sige. Teka lang, gagawa ako ng paraan. Nakakandado ang pinto, maging ang bintana ng bahay. Kaya hindi madali para kay Gomer na mabuksan yun. Humanap siya ng bato o kaya ay bakal na maaaring gamitin upang matanggal sa pagkakalak ang kandado sa pinto ng bahay. Isang bato ang kinuha ni Gomer at pinagtiyagaang pukpukin ang kandado upang matanggal yun at mabuksan ang pinto. Hindi naman nabigo si Gomer. Nagawa niyang alisin ang kandado ng pintuan. Nagmamadaling lumabas si Jericho at magkasama nang umalis ang dalawang bata. Nagtungo sila sa isang masukal na lugar upang doon ay magtago. Nag-aalalang biglang dumating si Lola Mengay. Maraming salamat sa tulong mo, Gomer, ha? Wala yun, Jericho. Alam mo namang hindi kita pwedeng pabayaan eh. Kailangan ko nang umalis. Nang teka, Jericho, saan ka ba pupunta talaga? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Siguro kahit saan na lang, basta't makalayo lamang ako sa lola kong malupit. Pasensya ka na, Jericho ah. Hindi ka na pwede sa bahay namin. Okay lang, naiintindihan ko yun. Kung doon ulit ako pupunta sa inyo, Chuck, guguluhin lang kayo ng lola ko. Madadamay pa kayo. Basta, Jericho, mag-iingat ka palagi ha.
Oo, sana magkita uli tayo, Gomer. Sana nga. Nag-peace bump pa at nagyakap ang dalawang bata bago tuluyang naghiwalay. May lungkot sa bawat muka ng dalawa dahil ang paghihiwalay nilang yun ay wala ng katiyakang magkikita pa silang muli. Ano ka mo? Tinulungan mong makalabas ng bahay si Jericho? Opo, Tay. Kasi po, ikinulong siya ng Lola Menggay niya. Ang sama talaga na matandang yun. Sagad na sa buto ang kasamaan niya. Eh paano ngayon si Jericho? Saan siya pupunta? Hindi po rin niya alam eh. Ang mahalaga lang po sa kanya ay makalayo na po sa kanyang lola. Tsak lalong magagalit yun kapag nalamang nakatakas si Jericho. Dahil nga sa nangyaring pagpapatakas ni Gomer kay Jericho, ay muling binulabog ni Lola Menggay ang bahay ni na Doming. Ang kulit nyo rin talaga, no? Ang kakapal ng pagbubuka nyo. Bakit, Lola Menggay? Ano na naman ba ang problema niyo at nang bubulahaw na naman kayo rito? Wala talaga kayong kadala-dala na mag-ama. Nasaan si Jericho? Ilabas nyo siya! Ilabas nyo! Wala po rito ang apo nyo. Kahit pumasok ka rito at maghalugog, walang Jericho na makikita kayo rito. Dahil itinago mo. Itinago mo siya, Domeng. Hindi po namin itinatago si Jericho, Lola Menggay. Talagang wala po siya rito sa amin. Kung bakit kasi ayaw mo pa rin maniwala. Kung wala siya dyan sa loob ng bahay mo, saan siya nagpunta? Aba, ewan namin. Wala kaming alam. Ang ipinagtataka ko ay sinong tumulong sa kanya para makatakas siya. Aba, hindi ako ah. Wala pa akong sinasabi, pero nakaputak ka na kagad na parang manok. Nagsasabi lamang ng totoo ang anak ko. Kahit hindi kayo umamin na may kinalaman sa pagtakas ni Jericho, alam ko kung sino. Sino? Kailangan ko pa bang sabihin? Hayan. At hindi makatingin sa akin ang anak mo. Kaya hindi po ako makatingin sa inyo. Kasi napapangitan po ako sa inyo. Nagpapatawa ka ba, bata? Hindi ka namang kalmo. Pwede po ba, Lola Menggay? Umalis na kayo. Nasabi ko na sa inyo na wala rito ang apo mo. Sige, aalis ako. Pero hindi pa tayo tapos. Aba, plano mo pa talagang bumalik? Oo, dahil magbabayad kayo sa ginawa niyong pagpapatakas kay Jericho. Nagbanta pa si Lola Menggay sa mag-ama, pero hindi na yun pinansin ni na Doming at Gomer dahil posibleng nananakot lamang ang matandang babae. Samantala, malayo na ang narating ng bata. Masukal na gubat at maraming mga halaman ang kinaroroonan ni Jericho. Totoong walang katiyakan kung saan siya pupunta. Wala na siyang ibang mga kaibigan na maaari sana niyang tuluyan. Kung meron man, ay hindi siya maaaring magtungo roon dahil madadamay lang sila sa galit ni Lola Menggay. Kaya naman, pinili na lamang ni Jericho na wag nang mang-abala pa ng ibang tao. Nag-uumpisa ng kumagat ang dilim sa ilang na lugar na kinaroroonan ni Jericho. Naglalakad siya na hindi alam ang paroroonan. Nakaramdam siya ng pagod kaya saglit na huminto at sumandal sa isang puno. Siguro, dito na lang muna ako magpapalipas ng gabi. Bukas ko na lang itutuloy ang paglalakad para humanap ng pwedeng tirhan. Papasok ako kahit katulong sa bahay. Basta't may matirhan lang ako. Kaya lang, nagugutom na ako, saka nauuhaw na rin. Titiisin ko na lang. Itutulog ko na lang ang gutom at uhaw ko. Isinandal ni Jericho ang pagod na katawan sa isang puno. Nakakaramdam na siya ng antok nang may narinig siyang tila boses na nahihirapan. Bagyang nawala ang nararamdamang antok ng bata.
Napalitan yun ng takot. Teka, ano yun? Saan galing ang boses na yun? Parang umuungol at nahihirapan. Naging paulit-ulit ang daing na yun. Lalong sinidlan ng takot ang batang si Jericho. Diyos ko po, baka mamaya kung anong nilalang na yun, pwedeng maligno o kaya naman ay isang aswang. Naku po, baka gawin akong pagkain. Paano ako ngayon? Mamamatay na yata ako. Chuck, nawala na akong kawala. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Maya-maya pa, ang ungol na tila nahihirapan ay naging boses ng matandang lalaki. Humihingi yun ng tulong. Teka, parang matandang lalaki yun na nahihirapan. Hindi siya maligno o kaya ay aswang. Baka may nangyari sa kanya. Tumayo si Jericho sa pagkakaupo nito at sa pagkakasandal sa malaking puno. Bagamat naroon pa rin ang kabang nararamdaman niya, ay nilabanan niya yon. Lalo na't mas matimbang sa isipan niya na makita ang matandang lalaking humihingi ng tulong para kanyang damayan. Pinakinggang maigi ni Jericho ang pinagmumulan ng daing ng matandang lalaki. Hanggang sa matagpuan niya ito, nakasalampak sa damuhan ang matandang lalaki at hawak ang kanyang binti habang hinihilot ang tuhod. Lolo, ano po nangyari sa inyo? Aray, nahihirapan akong makatayo at makalakad. Bigla kasing sumakit ang tuhod ko at hindi ko maihakbang. Nadapa po ba kayo, Lolo? Hindi iyo. Bigla na lang kasing umatake ang rayuma ko. Sobrang sakit talaga. Hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Saan po ba kayo pupunta? At gabi na po. May pinuntahan ako. Kaya lamang, inabot ako ng gabi sa paglalakad. Tapos ganito pa nangyari sa akin. Aray ko. Kaya lalo ako nahihirapang makauwi. Ikaw ba, iho? Ano namang ginagawa mo sa ganitong oras at ganitong lugar? Gabi na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Ayoko na po kasing umuwi sa amin eh. Lumayas ka. Abay, masama ang ginawa mong yan. May dahilan po, Lolo, kung bakit po ako umalis sa bahay. Sige po, tutulungan ko na po kayong tumayo. Ay, mabuti pa nga. Ay, dahil nahihirapan na talaga ako. Aray ko, aray. Inalalayan ni Jericho na makatayo ang matandang lalaki. Dinampot din ng bata ang baston ng matanda at saka ibinigay. Salamat sa iyo. Ano nga palang pangalan mo, iyo? Jericho po. Norberto naman ang pangalan ko. Pero ang mga kaibigan ko ay Erto ang tawag sa akin. Pwede ko po ba kayong tawaging Lolo Erto? Abay, oo naman. Mas okay nga yun. Bigla akong magkakaroon ng apo. Sige po, sasamahan ko na po kayong umuwi. Ihatid ko na po kayo. Kasi po, di ba sabi nyo, hindi nyo po kayang lumakad ng mag-isa dahil nangihirapan po kayo? Tama ka, Jericho. At ipagpapasalamat ko na ihatid mo ko sa bahay ko. Dahil nga hirap sa paglalakad si Lolo Erto, kaya inalalayan siya ni Jericho. Umabot din ng halos 15 minutos ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kubo ni Lolo Erto. Andito na tayo sa bahay ko, Jericho. Lolo Erto, sino pong kasama nyo rito? Wala. Nag-iisa na lamang ako dito. Wala na akong pamilya. Kaya nga, kung gusto mo, dumito ka na lang. Nabanggit mo kanina na wala ka mapupuntahan, di ba? Dahil lumayas ka sa inyo. Talaga po? Okay lang po sa inyo na dito na po ako tumira? Abay, oo naman. Matutuwa pa nga ako. Dahil magkakaroon na ako ng kasama sa wakas. Yes! Salamat po! Maraming salamat po sa inyo, Lolo Erto.
Pero gusto ko munang malaman kung bakit ka umalis sa inyo. Baka kasi mamaya may ginawa kang kalokohan. Ayoko namang madamay. Upang mapalagay, si Lolo Erto ay ikinuwento ni Jericho sa matandang lalaki ang tunay na dahilan ng kanyang paglalayas at wala siyang inilihim. Diyos mio, ang sama naman pala ng Lola Menggay mo. Kaya nga po, umalis na lang ako. Hindi ko na po kasi kaya ang kalupitan niya po sa akin. May palagay ako na hindi kanya tunay na apo. Dahil kung totoong apo ka ng lola mo, hinding-hindi kanya sasaktan. Dahil ako, kung meron man akong apo, mamahalin ko siya at aalagaan. Pero, hindi po niya inamin sa akin ang totoo. Hindi na niya kailangang aminin pa sa'yo, Jericho. Dahil sapat na yung pagmamaltrato niya para magkaroon ng sagot ang tanong sa isip mo. Maniwala ka sa akin. Hindi ka totoong apo ng Lola Menggay mo. Napabuntong hininga si Jericho. Hindi si Lolo Erto ang unang nagsabi sa kanya ng tungkol sa bagay na yon. Maging si Mandoming ay yun din ang sinabi. Kaya ganap nang nabuo sa isipan ni Jericho na hindi nga niya kadugo ang nakilala niyang lola. Subalit ang ginawa nitong pagmamaltrato sa kanya ay hindi pa malinaw sa kanya. Total, sabi mo nga ay payag kang dito tumira kasama ko. Kaya dapat kumain na muna tayo para makapagpahinga na. Mag-aanda lang ako ng pagkain natin. Pasensya ka na nga lang dahil kaning lamig ang pagkain natin. May natira ding paksiw na isda na mauulam natin. Lolo Erto, ako na po maghahanda ng pagkain natin. Kaya ko na po yun. Sanay po ako sa gawaing bahay. Aba, ganun ba? O di sige, ikaw na ang bahala. Nariyan lang naman sa kusina ang kaldero at palayok na pinaglulutuan ko ng paksiw. Tignan mo na lang. Huwag na po muna kayong magkikikilos, Lolo Erto. Mahirapan lang po kayo dahil po sa rayuma nyo. Tapos mamaya po, hihilutin ko po yung tuhod nyo. Marunong po ako nun. Talaga? Abay, tamang-tama. Kailangan talaga mahilot ang tuhod ko para kahit papano ay mabawasan ang pananakit. Kayang-kaya ko po yun. Kasi po, yun din po ang pinagagawa sa akin ng Lola Menggay ko eh. Talagang itinadhana na magkita tayo, Jericho, para may makasama ako sa aking buhay. Siguro nga po, Lolo Erto. Sige po, ihahanda ko po muna ang pagkain natin ha. Kasi po, gutom na rin po ako eh. Pinagmasdan ni Lolo Erto ang bata habang naghahanda ng kanilang pagkain. Sanay na sanay nga si Jericho. Nang maihanda ang pagkain, ay inalalayan ng bata ang matandang lalaki upang makalapit sa mesa para sabay na silang kumain. Unang gabi ni Jericho sa puder ni Lolo Erto nang magkaroon ng kaguluhan sa labas ng kubo ng matanda. Nagising si Jericho sa ingay at maging ang matandang lalaki ay nagising na rin. Lolo Erto, ano po nangyayari? Bakit parang may nangyayaring gulo po sa labas? Saka parang ang baho po. Saan po ba galing ang amoy na yun? Parang amoy nabubulok po. Dumating na naman sila. Bumangon para manggulo. Ginagawa nila yun tuwing magbibilog ang buwan. Ano po? Sino po ba sila? Ang mga amalanhig. Amalanhig? Ano po ba yun, Lolo Erto? Isang uri sila ng aswang. Mabuti pa, sumilip ka sa labas nitong kubo upang makita mo sila. Sumunod si Jericho sa sinabi ni Lolo Erto. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng bata nang makita ang mga aswang na amalanhig na sinasabi nito. Hala! Mga zombie! Mga patay na nabuhay! Diyos ko, kadiri ang itsura nila! Naagnas na po ang mga katawan nila! Nakaramdam ng takot ang bata, kaya agad na lumayo sa may bintana. O ano? Nakita mo ba sila? Opo, Lolo Erto.
Ganun pala ang itsura ng mga amalanig. Kadiri at nakakatakot. Naagnas ang kanilang balat. Tama ka. At naghahanap sila ng magiging biktima. Inililipat nila sa kanilang biktima ang kanilang pagiging aswang. Dapat po pala silang patayin, Lolo Erto. Sila ang uri ng mga amalanig na hindi basta-basta namamatay, kundi ang tanging makakapatay sa kanila ay nilalang na may taglay na mutya at may tapang para harapin sila. Po, sino po ba yun? Kung walang papatay sa kanila, edi patuloy po silang magkakalat ng lagim. Marami po silang mabibiktima at maraming mapapahamak na mga tao. Tama ka. Kaya nga dapat talagang magkaroon ng nilalang na haharap para tumapos sa kanila. Pero saan po manggagaling yun? Kailan po darating? May palagay ako na dumating na siya, Jericho. Ha? Dumating na siya? Ano po bang ibig niyong sabihin? Sino pong siya? Ikaw! Ikaw yon, Jericho! Ano po? Lolo Erto, nagbibiro po ba kayo? Hindi ako nagbibiro. Ramdam kong ikaw na yon, Jericho. Kaya nga itinidhana na mag-cruise ang landas natin dahil sa mahalagang bagay na yon. Teka, hindi ko po kayo naiintindihan, Lolo Erto eh. Paano po magiging ako yun? Isa lamang po akong bata. Saka, wala po akong kapangyarihan. Alam ko, pero hindi mo dapat problemahin ang tungkol sa bagay na yan. Dahil matagal nang naihanda yon. Hinintay lamang ang pagdating mo. Naguguluhan po ako, Lolo Erto. Nasa akin ang mutya na magagamit mo, Jericho. Ako ang siyang nag-iingat nun. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lolo Erto? Buong buo kong ipagkakatiwala sa iyo ang mutya na kung tawagin ay mutya ng pusong bato. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob ng bahay, ay lumakas ang sigawan sa labas. Nagsimula ng umatake at manggulo ang mga amalanig na nasa labas. Kinakalabog na rin nila ang kubo ni Lolo Erto. Lolo, nariyan na po ang mga amalanig. Ano po ginagawa nila? Nagpupumilit silang pumasok dito sa loob dahil naaamoy nila ang iyong sariwan dugo. Mabango para sa mga amalanhig ang dugo ng isang batang kagaya mo. Lalo na't ang isang bata ay madali nilang mapapasahan ng kanilang pagiging aswang. Naku, hindi po pwede yun. Hindi po ako papayag na maging aswang. Hindi sila titigil hanggat hindi sumisikat ang araw. Halika, samahan mo ko, Jericho. Ha? Saan po tayo pupunta, Lolo Erto? Sasamahan mo kong harapin ng mga amalanig na nanggugulo sa labas. Pero, natatakot po ako sa kanila eh. Huwag kang matakot. Akong bahala sa iyo. Ang nais ko lang ay alalayan mo ko dahil hirap akong kumilos dahil sa rayuma ko. Masyado na ako matanda para humarap pa sa kanila. Hindi na rin kaya ng mutya na baguhin pa ang nararamdaman ko dahil sa labis ang aking katandaan. Kung ganun po pala, ay kayo ang dapat na umahadlang at lumilipol sa kanila? Oo, pero dahil sa aking katandaan, ay nahihirapan na rin ako. Lalo na't halos walang katapusan ng mga amalanhig na yan. Napakahirap nilang ubusin. Hanggat may namamatay na aswang, hanggat may nabibiktima sila na namamatay at napasahan ng kanilang pagiging aswang, ay magkakaroon ng mga amalanig. Kaya ang tungkulin ng antingero na pumapatay sa kanila ay panghabang buhay din. Tapos, yun po ang ipapasa niyo sa akin, Lolo Erto? Oo, dahil ikaw ang karapat-dapat. Ikaw ang dinala ng tadhana para sa mahalagang tungkulin upang makatulong sa mga tao at nang hindi tuluyang maghari ang mga amalanig at iba pang aswang na puwersa ng kadiliman. Nagpasama na nga si Lolo Erto palabas ng kanyang kubo
Pagbukas ng pinto ng kubo, ay agad na tumambad kina Erto at Jericho ang maraming amalanig na nag-uunahan sa paglapit, lalo na't naaamoy ang sariwang dugo ni Jericho. Akala nyo yata ay mapapakinabangan nyo ang kasama ko. Diyan kayo nagkakamali, mga mababahong amalanhig! Iniangat ni Lolo Erto ang hawak niyang baston. Bawat sumusugod na amalanig ay hinahataw niya gamit ang kanyang baston. Bumabagsak ang bawat tamaan nito. May mga nalalagas pambahagi ng katawan sa lakas ng pagkakahataw ni Lolo Erto. Yun nga lang, ang nakapagtataka ay nagagawa pa rin bumangon muli ng amalanig. Kung napuputol man at nagkakawatak-watak ang bahagi ng katawan, ay bumabalik ito sa dati. Kaya naman, halos wala silang kamatayan. Paano niyo po malilibol ang mga amalanig na yan, Lolo Erto? Kung bumabalik lang po sila, nabubuo po ulit sila. Hindi po sila namamatay. Kaya nga paulit-ulit silang hahatawin hanggang sila na mismo ang umatras. Hanggang sa tumigil sila sa kanilang ginagawang pagsalakay. Pero sa tamang tao na pagtitiwalaan ng mutya ng pusong bato, matatapos ang pag-aasik ng lagim ng mga aswang na yan. Nagpatuloy sa pagsugod ang mga amalanig. Hindi naman tumitigil sa paghataw sa kanila si Lolo Erto. Hirap man sa kanyang kalagayan ang matanda, ay pilit nitong nilalabanan dahil sa pag-alalay ni Jericho. Kaya niyo pa po ba, Lolo Erto? Kaya ko pa, Jericho. Basta't dito ka lamang sa tabi ko. Huwag mo kong iiwan. Pipilitin kong tiisin ang pananakit ng aking rayuma. Sige po, dito lang po ako. Aalalayan ko po kayo. Huwag ka ring matakot sa mga yan. Akong bahala. Hindi ka nila malalapitan. Hindi ka makukuha ng mga amalanig na yan. Pinapangako ko. Kitang-kita ni Jericho ang kasabikan at kahayukan ng mga aswang nakaharap nila. Gusto ng mga ito na dakmain siya, subalit hindi naman yun hinahayaan mangyari ni Lolo Erto. Huwag kayong makulit, mga mababahong amalanhig! Huwag niyong pakikialaman ng batang si Jericho! Umalis na kayo rito! Bumalik na kayo sa libingan kung saan kayo nanggaling! Walang naririnig ang mga nabuhay na patay. Subalit maya-maya pa ay biglang tumilaok ang manok. Wari, isang nakakabinging tunog yun para sa mga amalanig. Napahinto sila sa kanilang pagsalakay. Umurong sila at hindi na itinuloy ang paglapit kina Lolo Erto. Saka isa-isang bumago ng direksyon. Lumakad ang mga ito papalayo. Lolo Erto, umalis na po sila. Ang unang pagtilaok ng manok sa madaling araw ay hudyat na kailangan na silang bumalik kung saan sila galing. Babalik na po sila sa libingan, ganun po ba? Tama ka, Jericho. Hindi sila maaaring sikatan ng araw. Kamatayan yon para sa kanila. Matutunaw sila at hahalo sa lupa. Kung ganun po, init ng sikat ng araw pa lang maaaring lumipol sa mga amalanig. Tama ka. Yun ang kanilang lubos na kinakatakutan. Ganap nang nawala sa paningin ni na Jericho. Nang kanina lang ay napakaraming mga aswang na amalanig na umatake sa kanila. Ngayon ay bumalik na ang katahimikan, kaya pumasok na sa loob ng kubo ang dalawa. Pagod sila dahil sa mga nangyari. Kailangan na nilang magpahinga upang makabawi sa nawalang lakas. Samantala, saglit nating balikan ang Lola Mengay ni Jericho. Kagigising lang nito at nakasanayan na niya na paggising ay uminom ng kape. Jericho! Jericho! Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Nakapag-init ka naman ng tubig. Baka mamaya yung mga drum hindi mo na naman nilagyan ng laman, ha? Walang sumagot sa kanyang pagtawag. Saka naisip ng matandang babae na wala na nga pala si Jericho.
iniwan na siya ng batang matagal ding panahon niyang kasama. Naninibago si Lola Mingay na wala na ang batang lagi niyang nauutusan. Nakakapanibago. Nawala na si Jericho. Kagagawan ko rin naman kung bakit siya umalis. Dahil hindi nila kaya ang pananakit ko sa kanya. Kasalanan ko. Kung bakit kasi di ko rin kayang kontrolin ang sarili ko. Dahil kapag nakikita ko siya, bumabalik ang lahat ng galit sa dibdib ko. Nasaan na kaya ang batang yon? Mabibigo yata ako sa plano kong makaganti at mabigyan ng katarungan at sinapit ng aking mag-ama. Dahil wala na rito si Jericho, paano ko pa makikitang muli ang mag-asawang aswang na pumatay sa mga mahal ko sa buhay kung wala na rito ang kanilang anak? Dahil wala ng ibang aasahan pa si Lola Mingay, kaya napipilitan na siyang kumilos. Siya na ang tuwirang gagawa ng mga gawaing dati ay iniaasa niya sa bata. Kapag lumalabas ng bahay si Lola Mingay at nakikita nito si Gomer, ay hindi niya maiwasang hindi ito kausapin. Nagbabaka sakali siyang may makuhang impormasyon kung nasaan si Jericho. Wala po akong alam, Lola Mingay eh. Ayoko na sinungaling, Gomer. Hindi po ako nagsisinungaling. Talagang wala po akong alam kung nasaan po si Jericho. Pero kayo lang ng tatay mo ang pinakamalapit sa kanya. Opo, ganun nga po. Pero sabi nga po niya, mas maiging wala na rin po kaming alam. Kasi po, nadadamay lang po kami ni tatay sa galit niyo po sa kanya. Pero kapag nalaman ko na may inililihim kayo ng itay mo sa akin, mananagot kayo. Sabihin mo yan kay Gabeng. Natahimik na lamang si Gomer sa sinabi ng matanda. Hanggang ngayong wala na sa poder ni Lola Mingay si Jericho, ay hindi pa rin nagbabago ang ugali nito. Hindi na lang pinansin ni Gomer ang masamang ugali ng matandang babae. Sa isip niya, kahit may alam pa siya tungkol kay Jericho, ay hindi niya yun sasabihin kay Lola Mingay. Nasaan na nga kaya ang kaibigan ko? Sana okay lang siya. At sana magkita kaming muli. Samantala, pagkatapos ng naging pagsalakay ng mga amalanig sa bahay ni Lolo Erto, ay nagawa na ring sabihin ng matandang lalaki kay Jericho ang tungkol sa pagkakapili rito upang pasahan ng taglay na mutya. Seryoso ang matanda na gawin yon, lalo na't sadyang may edad na rin siya at nahihirapan na siyang ipagpatuloy pa ang tungkulin para harapin ang mga nilalang mula sa dilim. Gaya ng nasabi ko sa iyo, Jericho, ikaw ang mapalad na pagtitiwalaang mag-iingat ng mutya ng pusong bato. Mutya ng pusong bato? Oo, malaki ang maitutulong nito sa iyo, Apo. Isang supot na yari sa telang itim ang inilabas ni Lolo Erto. Mula sa loob nito ay kinuha ang isang batong buhay. Batong hugis puso? Tama ka, Jericho. Kung tawagin ito ay pusong bato, isang uri ng mutya na magbibigay sa iyo ng swerte at magagamit mo para labanan ang puwersa ng kasamaan. Lalo ang mga... Sigurado po ba kayo na ibibigay niyo po sa akin to? Oo naman. Dahil nga natitiyak kong itinadhana ka para pagtiwalaan ng mutya ng pusong bato. Hindi lang nagkataon ang pagkikita natin. Hindi ka lang basta ipinadala ng tadhana sa lugar kung saan tayong unang nagkita. Dahil ang lahat ng yon ay nakatakda. Kung talaga pong ibibigay niyo po to sa akin, buong puso ko po itong tatanggapin, Lolo Erto. Salamat naman kung ganon, Jericho. Kunin mo ang mutya ng pusong bato. Mula ngayon, ikaw na ang bagong mag-iingat nito. Salamat po, Lolo Erto. Alagaan mo yung maigi dahil sa pusong bato na yan
ay nariyan din ang aking pagkatao. Po? Hindi ko po kayo maintindihan. Habang taglay mo yan, ay para mo na rin akong kasama. Pagkatapos kunin ni Jericho ang supot na may lamang mutya ng pusong bato na ibinigay ni Lolo Erto, ay gano'n na lamang ang gulat ng bata dahil sa nangyayari sa matandang kaharap niya. Lolo Erto, ano po nangyayari sa inyo? Gamitin mo yan sa tama, Jericho. Kitang-kita ni Jericho ang pagbabago ni Lolo Erto. Unti-unti, nagiging bato ang matandang lalaki hanggang sa ang kabuuan nito ay naging isang malaki at matigas na bato. Lolo Erto! Lolo Erto! Ano po nangyari sa inyo? Lolo Erto! Wala nang maririnig pang sagot sa matandang kaharap ni Jericho dahil ganap na itong naging bato. Hindi maintindihan ng bata ang mga nangyari, pero isang bagay lang ang natitiyak niya. Ipinasa na sa kanya ang tungkulin nito. Isa na siyang antingero ngayon na may hawak na mutya ng pusong bato. Dahil sa nangyari kay Lolo Erto, ay nag-iisa na lamang sa bahay si Jericho. Isang matigas at malaking bato na lamang ang matanda na hindi na niya makakausap. Hindi agad siya umalis sa lugar na yon. Doon muna na malagi ng ilang araw ang bata. Sa bawat pagtulog niya sa gabi, ay nag-aantabay siya na muling sumalakay ang mga amalanig. Kaya lamang, wala ang mga ito. Naisip niya na marahil ay tapos na ang pagbibilog ng buwan. Kaya hindi na uli babangon sa kanilang libingan ang mga aswang na amalanig, kundi matatagalan pa. Mahimbing ang naging pagtulog ni Jericho ng gabing yun. Tila mahaba ang naging pagtulog niya. Gumising siya kinabukasan upang maghanda ng kanyang pagkain. Pagbangon niya sa higaan, ay ganun na lamang ang pagtataka niya dahil wala siyang suot na anuman. Ang suot niyang damit bago siya natulog ay nasa tabi ng kanyang higaan at sira na ito. May kakaiba sa kanyang pakiramdam. May pagbabago sa kanyang pagkatao. Nagmamadaling bumangon si Jericho. Humanap ng salamin sa loob ng kubo. Kaya lamang ay wala siyang makita. Pinagmasdan ng kanyang kamay, paa at hinaplos-saplos ang kanyang muka. Tama ang kutob niya. May pagbabago nga sa kanyang katawan. Kumuha siya ng tubig at inilagay yon sa isang maliit na palanggana. Nang mapuno yun, ay tinignan ang refleksyon ng muka sa tubig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ibang-iba na siya. Malaki ang kanyang ipinagbago. Teka, ano to? Ano to nangyari sa akin? Bigla akong lumaki ah. Isa na akong ganap na binata. Paano nangyari to? Hindi alam ni Jericho ang sagot sa mga tanong na yon. Isang kababalaghan na hindi niya kayang ipaliwanag. Isa lang ang naging sagot sa isip niya. Ang mutya ng pusong bato. Yun ang nagpabago ng lahat sa kanya. Agad niyang hinanap kung saan naroon ang mutya ng pusong bato. Nakita niya yon sa nasirang short at kinuha. Dahil nakahubad si Jericho, humanap siya ng masusuot na damit mula sa mga gamit ni Lolo Erto. Nang makita niya yon at makapamili siya, ay isinuot niya kagad. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang kanyang mararamdaman ng mga pagkakataong yun. Kung malulungkot ba siya na wala na ang pagiging bata niya, o kaya naman ay matutuwa siya dahil ngayon ay isa na siyang ganap na binata. Lumapit siya sa malaking bato na si Lolo Erto. Kahit para sa kanya ay imposibleng marinig siya nito, ay kinausap pa rin yun ni Jericho. Lolo Erto,
Naguguluhan po ako sa nangyayari sa akin. Pero wala na po akong magagawa, kundi tanggapin ang naging kapalaran ko. Sana nga po tama ka na makakabuti sa akin na tinanggap ko ang mutya ng pusong bato kasama ng tungkuling nakadikit dito. Handa na si Jericho na iwan ang lugar na yon. Nais niyang bumalik sa lugar kung saan siya galing. Lalabas na sana ng bahay si Jericho, taglay ang bagong katauhan. Nang makita niyang biglang merong nagliwanag sa loob ng bahay, nasilaw ang binata sa liwanag na nagmumula sa baston ni Lolo Erto. Ang baston ni Lolo Erto! Bakit nagliliwanag? Dinampot ito ni Jericho. Nang mahawakan niya ito, ay tila merong kuryente na pumasok sa kanyang katawan. Waring ipinahihiwatig ng baston na kailangan dalhin siya ni Jericho. Kaya wala itong nagawa kundi dalhin sa kanyang pag-alis ang baston na dating pagmamay-ari ni Lolo Erto. Habang binabagtas ni Jericho ang daan pabalik sa lugar na pinagmulan niya sa Baryo Dampit, bumabalik sa kanyang alaala ang lahat ng masasakit na nangyari. Ang naging kalupitan sa kanya ni Lola Mengay. Umanim sa utak at puso niya ang masasakit niyang pinagdaanan. Kahit minsan ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng matandang babae na kinilala niyang Lola. Nagkaisip siya na walang ibang naranasan kundi ang pananakit at pagpapahirap. Buong akala niya noon, ganun lang talaga ang kanyang lola. Hanggang nagkaroon nga siya ng ideya na posibleng hindi siya tunay na apo ng matanda. Bagay naman na sinang-ayunan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngayon, sa kanyang pagbabalik bilang isang Jericho na hindi napaslit kundi binata na at may lakas na taglay, ay nabuo sa isipan niya ang isang masamang plano. Yun ay ang balikan si Lola Mingay upang gantihan. Gusto niyang iparamdam sa matandang nagmalupit sa kanya ang sakit na ipinadanas nito sa kanya noon. Lalo na't hindi siya makikilala nito dahil ibang-iba na ang kanyang itsura. Hindi na siya bata gaya nang umalis siya sa poder nito. Una niyang pinuntahan ang kaibigang si Gomer. Ibig niyang makita ang kaibigan na alam niyang sabik din siyang makita. Nasa harap ng bahay si Gomer at may ginagawa. Tinawag niya si Gomer. Tumingin sa kanya ito na may pagtataka. Naisip ni Jericho na hindi nga pala siya makikilala ng kaibigan dahil hindi na siya ang dating Jericho na isang bata. Tinatawag mo ako? Sino ka ba? At bakit kilala mo ko? Ha? Kwan, narinig ko lang na yun ang tawag sa'yo ng tatay Doming mo. Kaibigan ka ba ng tatay ko? Hindi naman. Nandyan ba siya? Umalis ang tatay ko eh. Ano bang kailangan mo? Humahanap kasi ako na matutuluyan eh. Kung meron kang alam, meron lang kasi akong aasikasuhin dito sa baryo nyo. Hindi ko alam kung papayag si Itay na dito ka sa bahay namin. Pero yung maliit na kubo na yon na pinaglalagyan ng mga tuyong kahoy, pwede ka ron. Yun ay kung okay lang sa'yo. Aba, oo naman, pwede ako dun. Ano nga palang pangalan mo? Jerry. Tama, Jerry ang pangalan ko. Kilala mo na ako, di ba? Oo naman, Gomer. Salamat ha. Doon na muna ako sa itinuro mong kubo. Tumalikod na si Jericho. Sinundan siya ng tingin ni Gomer. Nakakunot ang noo nito na tila may pagtataka. Kaya naman, napakamot na lamang ito sa kanyang ulo. Ikaw naman na bata ka, pambihira. Basta ka na lamang nagpapatuloy dito sa atin. Tay, hindi naman po dito sa bahay natin eh.
Doon po siya sa kubo sa labas. Kahit na ba eh. Baka mamaya masamang tao yun. Kung anong gawin sa atin. Mukha naman pong mabait siya eh. Tsaka, para po bang matagal ko na po siyang kilala. Paanong parang matagal mo nang kilala? Eh ngayon mo lang naman siya nakita. Pakiramdam ko lang po. Naalala ko tuloy sa kanyang kaibigan kong si Jericho. Kasi po, may pagkakahawig sa kanya eh. Yun nga lang po, kaedad ko si Jericho. Siya po, binata na eh. Sana nga, hindi siya masamang tao. Samantala, unang gabi doon ni Jericho sa kubo, malapit sa bahay ng kaibigang si Gomer. Malalim at tahimik ang gabi ng pagkakataong yun. May kakaibang naramdaman si Jericho at may mga ingay siyang narinig. Bumangon siya sa kanyang pagkakahiga sa loob ng kubo at nakita niya may mga kakatwang nilalang na paikot-ikot sa labas ng bahay ni Gomer. Hindi siya maaaring magkamali. Mga aswang ito na may pinaplanong masama. Dali-dali siyang lumabas ng kubo. Tiniyak niyang nasa kanyang katawan ang mutya ng pusong bato. Samantalang ang baston ni Lolo Erto ay mahigpit niyang hinawakan. Pinuntahan nga ang aswang na naroon sa bahay ng kaibigan. Hoy! Mga pangit na aswang! Kung ayaw nyo may masamang mangyari sa inyo, umalis kayo dyan! Huwag niyong guluhin ang mga tao nagpapahinga dyan! Galit na bumaling kay Jericho ang mga aswang. Umuungol at ibinuka ang malaking bibig. Naghahanda sila upang sugurin ang binata. Aba, gulo ba ang gusto nyo? Sige, lumapit kayo! Tignan natin kung hanggang saan ang yabang yung mga halimaw kayo! Sige, sugod! Hindi pa natatapos sa kanyang sinasabi si Jericho, ay halos sabay-sabay na sumugod sa kanya ang mga aswang na naroon. Subalit isang malakas na hataw ng baston ang ipinatikim niya sa mga aswang na umaatake. Lumalagotok kapag tinatamaan ng baston ang halimaw na sumusugod sa binata. Nagiging solidong parang adobing bato ang hawak na baston ni Jericho. Ha! Kala nyo yan ba ang gusto nyo mangyari? O ano? Hindi pa ba kayo aalis? Bumalik na kayo kung saan man kayo galing. Huwag nyong guluhin ang mga naninirahan sa lugar na to. Kung di kayo titigil, titiyakin ko sa inyo. Uubusin ko kayong lahat. Pupulbusin ko kayo. Subalit tila walang naririnig ang mga aswang, kundi inulit lamang nila ang pag-atake kay Jericho. Sa muling pagsugod ng mga aswang, ay tiniyak ng binata na mapapatay na niya ang mga ito. Paulit-ulit niyang ipinanghampas ang hawak na baston. Mas malakas at mas matindi ang ginawang paghataw ni Jericho. Halos sumabog ang utak ng aswang sa lakas ng pagkakapalo sa ulo ng mga ito. Pagbagsak sa lupa ay nangisay hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga ang mga aswang. May iba pang sumugod kay Jericho at tila inulit lamang niya ang ginawa niyang paghataw sa mga naunang aswang na umatake sa kanya. Samantala, nagising sa ingay at kaguluhang nangyayari sa labas ng bahay ang mag-amang Gomer at Doming. Lumabas sila upang alamin ang nangyayari, kaya kitang-kita nila kung paanong nakipaglaban si Jericho sa mga aswang. Siya ba yung sinasabi mong nakituloy sa kubo natin, anak? Opo, tay. Siya si Jerry. Lumalaban po siya sa mga aswang. Napakatapang niya at tila may kakaibang lakas. Sabi ko na sa inyo, tay, mabait siya eh. Tignan nyo, inililigtas niya tayo sa ginagawang pagsalakay ng mga aswang. Galingan mo, Jerry. Patayin mo mga aswang na yan. Diyos ko, kung wala pala siya rito, baka kung ano na nangyari sa atin. Kaya tamang-tama ang pagdating niya rito sa lugar natin, anak. Nagawa niyang pigilan ang pag-aasik ng lagim ng mga aswang. Nagtagumpay si Jericho laban sa mga kampon ng kadiliman. Nagkalat ang mga aswang na wala ng buhay. Lumapit naman ang mag-ama kay Jericho.
Nakita namin ng tatay ko ang ginawa mo, Jerry. Grabe, ang galing mo. Ang astig. Ang angas ng ginawa mo. Utang ko sa'yo ang buhay namin ng anak ko, Jerry. Ah, wala po yun. Malaki rin po ang utang na loob ko po sa inyo, Mandoming. Ha? Utang na loob? Ano ba sinasabi mo? Ngayon lang naman tayo nagkita. Ah, huwag niyo na pong intindihin yun. Basta gagawin ko po ang lahat para tulungan po kayo. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa inyo ni Gomer. Maraming salamat sa'yo, Jerry. Iniligtas mo kami ng anak ko. Sana, kaya ko rin gawin yung ginawa mo, Jerry. Para kapag may sumugod uling mga aswang, kayang-kaya ko silang harapin. Siya nga pala. Mas mabuti siguro. Doon ka na lang sa loob ng bahay namin. Huwag ka na dito sa kubo. Oo nga po, Tay. Hindi bagay na doon tutuloy sa kubo si Idol. Idol? Oo, idol na kasi kita ngayon eh. Lodi kita kasi ang astig ng ginawa mo. Pinatay mo yung mga aswang. Inilapit ni Jericho ang kanyang kuyom na kamay kay Gomer. Oh, fist bump muna tayo. Ayos! Nakipag-fist bump si Gomer kay Jericho, pero naroon ang pagtataka sa kanyang muka. Oh, bakit Gomer? Wala. Naalala ko lang ang kaibigan ko. Kasi ganyan ang madalas naming ginagawa eh. Peace bomb. Sige, mabuti pa siguro doon muna tayo sa loob ng bahay. Maghahanda ko ng pagkain natin. Baka gutom na ton si Jerry. Bago sila pumasok ng bahay, ay iginala ng tatlo ang kanilang paningin sa paligid. Wala na ang mga nakahandusay na katawan ng mga patay na kampon ng kadiliman. Naglaho na ito at ang hiling sana nila ay wala nang dumating pa. Kinabukasan ay nagpaalam si Jericho kina Mandoming. Nais niyang makita ang kanyang Lola Mingay. Gaya ng ibig niyang mangyari, babalikan niya ito para gumanti sa matanda dahil sa ginawa nitong pagpapahirap sa kanya. Nang marating ni Jericho ang bahay ni Lola Mingay, ay may mga pagbabago na ito. Marumi ang labas ng bahay, hindi na halos nalilinisan. Tumawag siya, subalit walang sumagot. Inakala niya na walang tao dahil kabisado niya ang sarahan ng pinto, kaya nagpunta siya sa kusina upang doon dumaan. Nakapasok sa loob si Jericho, ngunit mali ang kanyang akala. Merong tao sa loob. Naroon si Lola Mengay, nakahiga sa isang makitid na kawayang kama. Tila may sakit ang matandang babae. Sino ka? Anong kailangan mo dito? Teka, bakit ganyan ang itsura niyo? Sino ka ba? Ano bang pakialam mo sa akin? May sakit ba kayo? Wala ka na ron. Mataray pa rin at matalas ko magsalita si Lola Mengay. Subalit kapansin-pansin ang mahina nitong katawan. Sino ka ba talaga? Kasama ka ba ng mag-asawang aswang na pumunta dito? Kung inaakala mong mapapatay mo ako, nagkakamali ka. Aswang? May aswang na pumunta dito? Oo, at kung kasama ka nila at inutusan kang patayin ako, hindi mangyayari yon. Mabibigo kayong patayin ako. Nagkakamali kayo. Hindi nila ako kasama. Pero, maaari ko bang malaman kung bakit ka pinuntahan ng aswang at gusto kang patayin? Mahabang kwento. Makikinig ako. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Kung gusto mong tulungan kita para hindi ka naguluhin pa ng mga aswang na sinasabi mo, kailangan ko malaman ang dahilan. Hindi alam ni Lola Mengay, pero nakumbinsi siya ni Jericho para magkwento. Wala siyang kamalay-malay na ang binatang kanyang kaharap ngayon ay ang batang kinupkup niya
na kanyang pinagkaitan ng pagmamahal at pinaranas ng kanyang kalupitan. Walang itinago si Lola Mingay sa naging pagkikwento niya kay Jericho. Kaya natiyak ng binata na hindi nga siya tunay na apo nito, kundi anak siya ng mag-asawang aswang na pumatay sa kanyang asawa at anak. Gagantihan niya ang mga ito sa pamamagitan ng batang inampun niya. Naghihintay siya na hanapin ng mag-asawa upang kunin sa kanya ang anak, at pagkakataon naman yun ng matandang babae upang makapaghiganti. Yun ang totoo. Nagbalik na ang mag-asawang aswang at hinahanap sa akin ang batang kinuha ko na anak nila. Nasaan na ang batang sinasabi mo? Nagkukunwaring tanong ni Jericho kay Lola Mingay. Iniwan na ako. Lumayas siya dahil hindi niya na kayang tumira dito sa akin. Dahil naging masama ka sa kanya. Oo, tama ka. Alam kong mali ang ginawa ko. Kaya lamang malaki ang kasalanan ng mga magulang niya sa akin. Pinatay nila ang pamilya ko. Dahil sa mutya na ibig kunin sa akin, nagbalik sila para kunin ang bata at maging ang mutya. Nasaan ang mutyang sinasabi mo? Ibinaon ko yon. Kaya lamang, hindi ko alam kung saan ko naibaon. Pero bago dumating ang mag-asawang aswang, ay nagkaroon ako ng panaginip. Napanaginipan ko ang lugar kung saan ko yon ibinaon. Kaya nakita ko uli yon. Nahukay ko sa tamang lugar. Hawak mo na uli kung ganun? Oo. Kaya nga hindi ako basta mapapatay ng mag-asawang aswang na nagpunta dito. Isa pa, kailangan pa nila ako ng buhay para maibalik si Jericho sa kanila. Pero hindi ko na alam kung nasa na ang batang iyon. Masama ang loob sa akin ni Jericho dahil sa ginawa ko. Pinaranas ko sa kanya ang kalupitan. Natuwa kayong gawin yun sa kanya? Hindi. Kaya lamang, nangingibabaw talaga sa akin ang galit sa mga magulang niya. Pero may pagkakataong nasasaktan din ako kapag umiiyak at nahihirapan ng gusto ang bata. Kaya nga tama rin umalis siya rito para hindi ko na rin siya magawan saktan. Ang gusto ko nalang gawin ngayon ay makaganti sa mag-asawang aswang. Alam kong hindi nila ako titigilan. Sayang. Dahil minahal ka ng batang pinahirapan mo. Paano mo na lamang mahal ako ni Jericho? Sabi mo nga, di ba? Matagal mo siyang nakasama. Kahit sinasaktan mo siya, ay nagtitiis siya. Ayaw kanyang iwan. Oo. Kaya lamang, nagsawa na rin at napagod. Kaya iniwan niya na ako. Kasalanan ko yon. Pero makakabuti sa kanya na hindi siya makuha ng kanyang mga magulang dahil magiging kauri lamang niya ang mga ito. Magiging aswang din siya dahil sa pagsapit ng tamang edad niya ay ipapasa sa kanya ang pagiging aswang. Yun ba ang plano nila sa kanilang anak? Tama ka. Kaya dapat lang na hindi nila makita si Jericho. Pero kung nandito siya ngayon, may sasabihin ka ba sa kanya? Oo, meron. Gusto kong humingi ng tawad kay Jericho. Pero wala na siya rito. Hindi niya na maririnig yun. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko sa kanya. Lahat ng pagpapahirap ko sa kanya. Lalo na ngayong nangihina na ako. Gusto kong bago man lang ako mawala, ay makahingi ako ng tawad sa kanya. Tila tumagos sa puso ni Jericho ang mga sinabi ni Lola Mingay. May kurot siyang naramdaman dahil batid niyang totoo
ang sinasabi nito. Hindi niya akalain na kahit naging malupit sa kanya ang matandang babae, ay may awa pa rin siyang nararamdaman para dito. Dahil sa mga sinabi at nakita niyang kalagayan ngayon ng matandang si Lola Mingay, ay tila may naging pagbabago sa nararamdaman ng binata. Aalis na lang siya at wag nang ituloy pa ang kanyang planong pagganti dito. Sa kalagayan niya ngayon na nanghihina, ay lalo lang magiging miserable ang buhay ni Lola Mingay kung gaganti pa siya. Papalabas na siya ng pinto nang magsalita ang matandang babae. Kung sino ka man at magkaroon ka ng pagkakataon na makita ang apo ko si Jericho, iparating mo sa kanya na gusto ko siyang makausap bago man lang ako bawian ng buhay. Tango na lamang ang naging tugon ni Jericho. May kurot yun sa puso niya. Subalit nang papalabas na siya ng pintuan, ay may nakasalubong siyang mag-asawa na papasok ng bahay. Teka, sino kayo? Ikaw, sino ka naman? Sinilip ko lang ang kalagayan niya. Ilang araw na kasi siyang hindi lumalabas ng bahay eh. Ang dapat sa matandang yan ay mamatay na. Malaki ang kasalanan niya. Teka. Galit kayo sa kanya? Oo, dahil sa atraso niya sa aming mag-asawa. Andito na naman kayo. Hindi niyo ba talaga ako titigilan, Oscar? Hindi, dahil kailangan magbayad ka sa ginawa mo sa aming anak. At dapat mo na ring ibigay sa amin ang mutya. Hindi ko yun ibibigay sa inyo dahil gagamitin nyo lamang yun para sa lalo pang kasamaan nyo. Kung ganun pala, Lola Mingay, siyang mag-asawang gustong pumatay sa inyo? Ang mag-asawang aswang? Oo, tama sila nga. Kaya wag mo kong iwan, binata. Tulungan mo ako. Huwag kang makikialam dito kung ayaw mo madamay sa galit namin sa kanya. Eh paano ba yan? Nandito ako. At hindi ko hahayaang may gawin kayong masama kay Lola Mingay. Pagbabayarin namin siya sa kasalanan niya. Pero ang sabi niya sa akin, kayo ang nauna. Pinatay niyo ang kanyang mga mahal sa buhay. Dahil matigas ang ulo niya, hindi niya ibinigay ang mutya na kailangan namin. Kaya pinatay namin ang asawa at anak niya. Pero ninakaw naman niya ang anak namin. Kinuha ko nga ang anak nyo, pero inalagaan ko siya. Siguro nga, di ko siya nabigyan ng pagmamahal, pero hindi ko siya pinatay. Pero wala na ang bata sa'yo. Pinabayaan mo siya. Kaya dapat talagang mamatay ka na. Tutal, hindi mo masabi kung nasaan ang anak namin. Kung sakaling alam ko, hindi ko rin sasabihin sa inyo dahil magiging kauri nyo lamang siya. Magiging aswang siya at magiging masamang katulad ninyo, mga kampo ng demonyo. Ang dami mo sinasabi. Ang dapat sa'yo'y manahimik na. Biglang nagbago ang anyo ng mag-asawa. Naging mga aswang. Nakakakilabot ang itsura ng mga ito. Kitang-kita yun ni Jericho. Ikaw, binata, huwag kang makikialam kung ayaw mo madamay ka. At maging ikaw ay mamatay sa mga kamay namin. Sabi ko nga sa inyo, huwag niyong sasaktan si Lola Mingay dahil ako makakalaban niyo. Talaga palang palaban ka, ha? Gusto mo pang ipagtanggol ang matandang ito? Hindi nakinig ang aswang na si Oscar kay Jericho, kundi sinunggaban nito si Lola Mingay, ngunit biglang humarang ang binata. Agad ginamit ang hawak na baston at ipinalo yun sa katawan ng lalaking aswang. Agad namang tumulong ang babaeng aswang na kasama nito. Inatake ni Jericho, subalit ganun din ang ginawa ng binata. Isang malakas na hataw ng baston ang kanyang pinakawalan. Walang hiya ka! Gusto mo talaga sumali sa gulo?
Pwes, ibibigay ko yun sa'yo. Biglang sumunggab ang aswang na si Oscar kay Jericho. Nakahanda naman ang binata. Maigpit niyang hinawakan ng baston at iniharang yun ng diretsyo sa kanyang katawan. Kaya sa ginawang pagsalakay ng lalaking aswang, ay bumaon ang baston sa katawan ng halimaw. Humiyaw ang aswang nang tumagos ang baston sa katawan nito. Hinugot yun ni Jericho, subalit umaagos at pumupulandit ang dugo mula sa nabutas na katawan ng aswang. Lalo namang nagwala sa galit ang babaeng aswang. Handa siyang ipaghiganti ng asawa. Dumamba ang babae mula sa likuran ni Jericho. Galit na galit, subalit hindi nagpaapekto ang binata. Nagpagulong-gulong siya habang nakayakap sa gawing likod niya ang babaeng aswang. Hindi niya magamit-gamit ang baston. Hindi niya tamaan ng aswang dahil nakakapit sa kanyang gawing likuran. Sa pagkakataong yun ay naalala ni Jericho ang mutya na nasa kanyang bulsa. Pilit niyang inapuhap yun at nang makapa niya ay agad na inilabas. Idinikit niya ang mutya ng pusong bato sa katawan ng aswang na nakakunyapit sa kanyang likuran. Nagwala at pumalaw ang aswang. Nag-init ang kanyang pakiramdam at umusok ito hanggang sa makabitiw yun mula sa pagkakakapit sa kanya. Habang umuusok ang katawan ng aswang, ay nakita niyang tila naninigas ang kabuuan nito. Maya-maya ay hindi na ito gumagalaw at naging isang matigas na bato. Nag-aagaw buhay naman ang lalaking aswang habang umaagos ang masaganang dugo sa katawan. Nilapitan ni Jericho at idinikit din sa lalaking aswang ang hawak na mutya ng pusong bato. Katulad ng nangyari sa babaeng aswang, ay umusok ito at unti-unting nanigas ang katawan at naging matigas na bato. Ang hawak niyang baston ay ginamit niya upang ipalo sa aswang na nagmistulang matigas na bato. Pagkaraang ipalo ni Jericho ang baston sa mga aswang na naging bato, ay nadurog ito sa maliliit na piraso. Kitang-kita ni Lola Mingay ang pangyayaring yun, na manghang-mangha sa mga nangyari. Wala na ang dalawang aswang na kanina lamang ay kinakatakutan niya. Sa naging kamatayan ng mga ito, ay tila na ipaghiganti na rin niya ang mga mahal sa buhay na pinatay ng mga ito. Salamat sa iyo, binata. Salamat. Tapos na ang problema ko. Sabi ko nga po sa inyo, Lola Mingay, hindi ko kayo pababayaan. Kaya lamang, may isang bagay pa akong ibig mangyari. Ano po yun? Tulungan mo akong makita uli ang aking apo. Namimiss niyo po ba siya? Hindi ba galit kayo sa kanya? Hindi sa kanya. Sa mga magulang niya. Pero wala na sila ngayon. Nakuha ko ng hustisya na hanap ko. Gusto ko naman bumawi sa mga naging kasalanan ko sa aking apo na si Jericho. Tulungan mo ako, binata. Tulungan mo ako. Umalis na si Jericho, pero hindi maalis-alis sa isip niya ang mga sinabi ni Lola Mingay na ibig niyang makita ang apo. Nagawang patayin ni Jericho ang kanyang mga magulang, pero wala siyang anumang pagsisising naramdaman dahil nakita niya kung gaano kasama ang mga ito. Isa pa, hindi rin makakabuti sa kanya na makilala siya ng mga yon. Gaya ng sinabi ni Lola Mingay, ipapasa lang nito sa kanya ang pagiging aswang. Bagay na ayaw niyang mangyari. Hindi niya gugustuhin maging aswang upang maghasik ng lagim at puminsala ng mga tao. Isa pa, taglay niya ang pagiging antingero
dahil sa mutya ng pusong bato na ipinagkatiwala sa kanya ni Lolo Erto. Mas gusto niyang ipagpatuloy yun kesa ang maging isang kampon ng kadiliman. Umuwi si Jericho sa bahay ng kaibigan. Walang tao ron. Wala sa loob ng bahay sina Gomer at Mandoming. Dahil pagod sa mga nangyaring pakikipaglaban, ay nakatulog si Jericho sa upuan sa sala ng bahay. Hapon na nang dumating ang mag-ama. Alam nilang naroon ang kanilang bisita dahil hindi nakakandado ang pintuan. Sa pagpasok ni Gomer sa loob ng bahay, ay ganun na lamang ang gulat niya at agad na napasigaw, sabay tawag sa kanyang ama. Itay! Itay, halika, dalian mo! Itay! Nagmamadaling pumasok ng bahay si Mang Doming. Nagulat din ang lalaki nang makita kung bakit pasigaw siyang tinawag ng anak na si Gomer. Itay, tignan mo! Si Jericho! Nandito si Jericho, Itay! Aba, oo nga. Bumalik na ang kaibigan mo. Nagising at tila naalimpungatan naman si Jericho sa ingay. Agad siyang niyakap ni Gomer nang makitang gising na siya. Jericho! Salamat! Salamat, nagbalik ka na, Jericho! Jericho? Anong Jericho? Teka! Dahil nagtataka si Jericho, kaya pinagmasdan niya ang kanyang kamay at hinawakan ng muka. Nagbalik nga siya sa pagiging bata. Maging ang suot niyang damit ay lumuwag sa kanya. Teka lang. Yang suot mong damit, Jericho. Kung di ako nagkakamali, yan ang suot na damit ni Jerry. Yung binatang pinatuloy namin at nagligtas sa amin sa mga aswang. Hala, oo nga po, Tay. Teka nga, Jericho. Huwag mong sabihin, ikaw si Jerry. Tama ba? Ikaw nga ba yun? Hindi nakasagot si Jericho, kundi ngumiti lamang ang binata. Sapat na yon para masagot ang tanong ng kaibigan niyang si Gomer. Kung ganun, aba, paano nangyari yun? Sa halip na mag-usisa pa, si Mandoming ay ikinuwento na lamang ni Jericho ang mga nangyari sa kanya, pati ang ginawa niyang pagliligtas kay Lola Mingay sa kamay ng mag-asawang aswang. Hindi naman makapaniwala ang mag-ama sa mga ikinuwento ni Jericho. Kinabukasan ay bumalik si Jericho sa bahay ng kanyang Lola Mingay. Hindi makapaniwala ang matandang babae nang makita ang kanyang apo na si Jericho. Kung dati galit ang isinasalubong ng matandang babae, ngayon ay isang matamis na ngiti at yakap ang isinalubong ni Lola Mingay kay Jericho. Salamat! Maraming salamat at nagbalik ka, Apo! Jericho, patawarin mo ako, Apo, sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Hindi na galit ang Lola. Pangako, babawi ako sa iyo, Apo. Lola Mingay, salamat po. Salamat po, tanggap niyo na po ako. Sorry din po kung lumayas ako. Naiintindihan kita, Apo. Pero kalimutan na natin yon. Gusto kong magsimula ulit tayo na magkasama, Apo ko. At gaya ng pangako ko, ibang Lola Mingay na ang makakasama mo. Minsan pa ay niyakap ni Lola Mingay si Jericho. Naramdaman na ng bata ang init ng yakap ng kanyang lola na matagal niya nang kinasabikan. Hindi man sila magkadugo, pero mananatili ang pagmamahal nila sa isa't isa bilang maglola. Mamamalagi rin kay Jericho ang tungkuling tinanggap niya mula kay Lolo Erto. Ipagpapatuloy niya ang maging tagapagtanggol at kalaban ng mga kampon ng dilim. Hanggang taglay niya ang mutya ng pusong bato
mahirap man maunawaan ni Jericho ang mga nangyari sa kanya, ay bahagi na yon ng kapalarang nakatadhana sa kanya na nababalot ng hiwaga. Dahil sa bigat ng ating pinagdadaanan at sa mga nangyayari sa ating buhay, ay nahuhulog tayo sa maling desisyon dahil din sa kawalan ng pag-asa. Subalit ang lahat ng ito ay maaaring magbago kung paiiralin natin ang tunay na laman ng ating puso at magbibigay ng pagkakataon upang magpatawad at paiiralin ang pagmamahal sa ating kapwa.